Guys, magandang umaga po. Happy Sunday po sa atin lahat. Tayo po ay sasamba ngayon dahil linggo po ngayon. Sabi po ng Lord, 6 na araw kayo magtatrabaho. Pero ang ikapito, ilanin nyo sa Diyos dahil ang Diyos ay banal. Walang gagawa. Ang Diyos ay nagpahinga nung likha niyang daigdig. Ang ikapitong araw ay nagpahinga po ang Lord. Kaya mamaya-maya lang po, asamba po tayo. Standby po muna tayo mga kabrother, mga kamananampalataya sa Lord. Sa atin ang lahat ng ito, hindi dito ang tunay na Quran. So kaya dapat tayo lahat ng yung final home natin, yung heaven, ito yung langit at tunay o yung tunay na tahanan ng mga Kristiyano na nananatiling kasama ng ating Panginoon. Yung nananatiling kasama ng buhay ng Panginoon Jesus. Okay? So makikita natin yung sinasabi ng Bible na sabi doon ay title nito ay Welcome Home. So makikita natin dito sa Philippians chapter 1 verse 23. Philippians. Kahit si Apostol Pablo, nung simulat niya ito, meron siyang pananabik. Dahil alam niya na nabuhay siya, natupad niya yung pinagagawa ng Diyos. Nabuhay siya kasama ni Diyos. At alam niya, inaasahan niya na siya ay talagang i-welcome doon sa kanilang salamat. Philippians chapter 1 verse 23. Siya mismo yung pinananabigan niya. Di ba yung mga tao ay pagwawala din sa mundo? Tama ba? Ito yung bagay na nagtatakutan ng tao pagdating sa kamatayan. Pero siya kaiba sa Apostol Pablo. Bakit? Kasi alam niya na yung ginawa niya dito sa lupa, kasama ng Panginoon, nabuhay siya kasama ng Panginoon. At inaasahan niya na pagdating niya doon sa kabilang buhay, i-welcome siya ng Lord. Ano yung lugar na yun? Ano yung tinatawag na welcome home? Dating natin Lord. Sabi ng Philippians chapter 1 verse 23, ito yung pinananabigan sa Apostol Pablo. Gusto niya ito namin sa inyong kalagayan. Verse 23, may pagtatalo sa loob ko na isulong pumanaw sa mundo nito upang makapilinis ka. Kinala, ang ganda lang. O, tingnan yung baby. So, let us focus dito sa ating pinag-ano. So, set aside po na natin yung mga alalahanin sa bahay para ma-receive ninyo yung dapat sabihin ng Diyos. O, lagi yung babanggitin ko mga salita ng Diyos, yun ang inyong pagtuunan ng mga susunod. Tingnan niyo po. Kasi, sabi ko sa inyo, isang assignment ko na yung mga lalaki sa bahay. Mga lulutuin ninyo, magkakatan nyo sa bahay, mag-focus na nyo. Yung mga bagong mamalisa sa atin. So, narito tayo para mag-focus si Jesus Christ ang mag-center ng ating pagsamba. Okay? So, kung ano yung mga nasa tabi mo, maingay, sawayin mo, yung mga nagpapit, makinig ka lang. Okay? So, let us focus para makuha ninyo. At ito ay tuwa ko sa Lord na magdating pala naman talaga natin doon kasi yun talaga yung meron talaga tayong forever, meron talaga tayong destiny. Doon sa pupuntahan natin pala doon, sa langit ay meron talaga may magsasabi sa iyo ng mga. At ano yung lugar na yun? Sabi doon, ang langit po pala ay heaven is a real place. Ang langit pala ay isang totoong lugar na kung saan nakakaramdam ang tao ng kapayapaan at place of peace.
lugar kung saan makakaramdaman ng kapahinga. Ang mundo natin, ang ginagalaw natin, mundo ko ito, hindi pa tayo exempted sa mga lahat na nakikita natin. Pagdating natin doon sa langit, kaya ang sabi, heaven is a real place. Wala na itong paguluhan. Wala na itong tayo nakikita. Kung may interview sa lagi ito, masarap ibagyan mo na. Kaso wala na interview. So, paano na ni Apostol Pablo sa atin doon? Sabi doon, ay tinuturo ni Apostol Pablo sa lahat ng mga Kristiyano, go straight to be. Patuloy tayo, dala-diretso tayo sa naglilingkod ka sa Lord. Patuloy ka sa paglilingkod ka. Nagmamahal sa Lord, magmahal ka sa totoo sa Lord. Yung tinanong ng Apostol. Si Pablo, nakikita natin, nung simula na pagmura niya, simula na maging Kristiyano, buhay niya talaga lang sa Lord. Talagang nabuhay siya ng kasama ng Panginoon. Lahat ng bagay sa mundo ang iniwan. Nakita niya ng lahat ng bagay dito sa mundo ay walang Panginoon. Tama ba? At yung salita ng Diyos na magbibigay ng katiyakan, ng assurance na ang langit pala ang tunay na lugar na kung saan makakaramdam ka na ang langit ang sabi, a heaven, a place of peace. Ang pirang, talaga naman dito sa mundo, dami-dami pa natin mararanasan, dami-dami pa natin makikita. Sa Apostol Pablo, yung kanyang sinulat dito sa Philippians chapter 1 ng Luther, gusto natin makapagpili ng Diyos. Pero huwag kang muna pupunta sa Diyos na wala ka pang nagagawa sa Kanya. Tama ba? Huwag kang muna umuwi sa Lord, makapagpabay ka. Ako lang ang sabi mo. So, si Apostol Pablo nabuhay na kasama ng Panginoon. Nabuhay siya ng matuloy, nabuhay siya ng malinis, nabuhay siya ng marangal, nabuhay siya na holy and blameless. So, sino yung pupunta doon? Sino yung masasabi ng yung nabuhay na kasama, go straight with Jesus. Na nabuhay na kasama ng Panginoon. So, tayo po, kaya tayo nag-aaral, kaya tayo tutulong para paano lahat ng tayo ng Panginoon. Hello? Okay na pa kami? Tutulong para lahat ng tayo ng Panginoon. Huwag ka na